Next po, nandito ba si Commissioner Lipana? Wala po. He is on medical leave, Your Honor. He is on medical leave. I will ask the commission still. Definitely, meron naman ho kayong informasyon eh. Totoo ba na yung asawa ni Commissioner Lipana ay ang President and General Manager ng Olympus Mining and Builders Group na nakapag-secure ng 200 million peso worth ng DPWH flood control project? Thank you for the question, Your Honor. Actually po, based on media reports, yun po ang aming yung nag-gather. Based on Media reports. media reports? Yes. Kayo po, as commission, Lumalabas po na yun nga po. Ganun po. So totoo na asawa, President and General Manager. So na-award yung mga yan while Commissioner ng Commission on Audit, itong si Commissioner Lipana. The very same commission tasked to audit DPWH projects. Tama ho ba? Yes, I think so, Your Honor. So, tama po ba na may paglabag yan sa batas natin, RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards, na pinoprohibit ang mga opisyal natin na magkaroon ng financial or material interest in transactions that fall under the office's jurisdiction? Your Honor's personal na position ko po, there's a potential conflict of interest po. So yan po ang punto ko, Mr. Chair. Ngayon, napuput into question yung integridad ng buong komisyon. Kasi yung isang commissioner nyo, may asawa na kontraktor na nakapag-secure at nakapag-bag ng mga proyekto. So what's the comment of the Commission on Audit? Papaano kaya to? Sir, based on records po, nakapag-issue naman na po ng notice of disallowance yung auditor natin. Relevant dun sa mga transactions po nung asawa po. Next question. Since you have admitted on record na meron ngang potential conflict Yes. of interest, meron na bang ginawa na internal investigation ang Commission on Audit patungkol dito kay Commissioner Lipana? May I remind the Yes po. Yes, Mr. Chair. I'm wrapping to up. wrap up the questions. Okay. Simula po nung nalaman po namin yung matter na yon from media reports, ay nag-issue po ang Commission on Audit ng sector and cluster issued General Audit Instructions on October 9, 2024 and October 15, 2024. Ang guidelines po namin is yung mga audit team leaders, as necessary, ay dapat po i-consider ang priority areas. Lalong-lalo na po yung mga lumalabas, in general naman po, hindi namin in-specific, specific controversial media items or issues, subject of legislative inquiry or succeeding COA issuances. So yun po, kung lumabas yun, dapat po ay mahagip yung mga projects na yun. Tapos ito po ay the supervising auditor issued specific audit instructions echoing the above instructions on November 29, 2024. So kung nakita po yun ng ating mga auditors, ay meron po instructions na kumbaga bigyan po ito ng pansin. Mr. Chair, I'm just wrapping up po. So yan po yung pinupunto natin. Yung integridad ng Commission on Audit ay napuput into question, especially at this point in time na naglalabasan yung mga anomalous and ghost flood control projects. Kasi yung isa sa mga commissioner ng Commission on Audit na inatasan na magtiyak na yung mga pondo ng mamamayan natin ay natitiyak na napupunta doon sa intended project, may conflict of interest. So kaya inaasahan po namin sa Commission on Audit na maglulunsad ng investigasyon partikular dito halimbawa kay Commissioner Lipana. And with that, Mr. Chair, ay nagmamanifest po ako ng questioning for the second round. Thank you, Mr. Chair. Thank you. May I now call on Representative Salvador Preto. Thank you, Mr. Chair. Good morning po, my dear colleagues and esteemed guests sa Commission on Audit family headed by Chairperson Gordoba at ibang mga commissioners. Nandito rin si Commissioner Malinlin, saka lahat ng mga taga-COA and other guests. Maraming salamat po sa inyong very comprehensive presentation regarding your major accomplishments to include your financial and physical performance. Mr. Chair, ito po ang aking katanungan.
I understand there's an ongoing fraud audit on the GOS flood control project discovered by no less than our President, Ferdinand Bongbong Marcos. My question, Mr. Chair, Chairman Cordova, with these GOS projects or substandard projects now being discovered, how can Congress help you to empower you more to conduct fraud audits not only in the Department of Public Works and Highways, but also all across the bureaucracy? Thank you, Mr. Chair. Thank you for the question, Congressman. Ang sasagot po para sa Commission Audit ay si Commissioner Douglas Malili. Magandang umaga ho. Good morning to everyone. In answer to your question, Mr. Chair, the Commission on Audit, on account of the DPWH identification of internal control lapses, tinitingnan ho namin na ayusin po ang aming hanay on a lot of matters. Ang nangunguna po sa aming mga tinitingnan ay full digitalization of COA. At the same time ho, may kaakibat ho na digitalization side po ang mga ahensya. Malaking bagay ho ito dahil sa panahon na to, sa paggamit ho ng AI at data analytics, mas mapapabilis ho ang aming review. Dahil ho ang traditional na review ng audit ho ay naghihintay ho ng papeles, ito ho yung naging isang problema. Kung wala akong papeles, hindi ho nakakagalaw ang COA. So ang ginagawa, ang maganda ho dito, kung meron na ho tayong digitalization side, pero ito ho ay hindi lamang po sa COA kundi sa ahensya, magkakaroon ho ng mas mabilis na response din po ang COA. May kaakibat din po na transparency side ang digitalization, which is transparency to the public. Sa ginawa ho ng ating Pangulo na inilahad ho niya yung listahan ng mga proyektong natapos at sa sumbong ng, sa Pangulo. Sa pamamaraan ho ito, kung nakikita ho ng publiko ang nangyayari, katulad ho sa isang ahensya na DPWH, ganito din po ang mangyayari sa pananaw at sa pagtingin ho ng COA sa mga records ho ng DPWH. Meron din ho isang proposal na inilabas ho noon, which is the moment we notice that an agency has an insufficiency or lapse of internal control, what we normally would react to would be we change the post-audit to pre-audit. Meron lang kung kailangang ayusin ho sa COA the moment we go on pre-audit. Ang pre-audit ho nangangailangan ho ng karagdagang tao, ng karagdagang gamit. In the case of DPWH, as an example po, na maari ho ring mangyari sa ibang ahensya, the moment we do pre-audit po and we leave the post-audit, we will be tracking every transaction as it happens. So the moment we track every transaction ho, yung warm bodies namin ho, dumadami din. The moment the project before implementation is audited, the moment before every payment is made, and the moment they deem the transaction completed. But there is a good point po for digitalization coming in as well. So we balance increasing manpower, increasing resources, along with digitalization. Bakit po? The moment we implement both, so a bit more warm bodies and some more expenditure on digitalization, ang mangyayari po dyan ay pati central office ho, makikita ho anong nangyayari sa ahensya. Hindi lamang po yung tao namin on the ground. Marami ho kaming inaayos ho ngayon sa COA katulad ho ng capability building. Iniiwan ho namin yung mga traditional na pamamaraan ng audit. Papunta na ho tayo sa ginagamit na pamamaraan din ho ng ibang bansa. That is all for that, Your Honor. But there are a lot of things, pero ito ho yung nakikita naming solution moving forward. Thank you, Mr. Chair, Commissioner, for that response. Kasi po sa nakikita natin sa Commission on Audit, I was once undersecretary, so career undersecretary. You rely more nung ginagawa namin on documents submitted, hindi po ba? At yung tinatawag natin paper-based audit ang ginagawa ninyo, hindi po ba? Tama po.
So can COA, Commission on Audit, level up your audit techniques, adopting innovations like computer-assisted audit techniques. O kaya yung trending ngayon, yung trend now na which is artificial intelligence, perform more extensive real-time audits and proactive detect fraud. Thank you, Mr. Chair. Pwede mo. Okay. Okay, I will allow you to. Thank you, Mr. Chairman. I do not like to leave the importance of pre-audit. Your reason is because of lack of manpower. Look what is happening. We allow the thief to steal the money before we go after them. Why can we not somewhat review your procedure, especially as mandatory requirement of payment, not necessarily before implementation, to conduct a pre-audit before payment. If only this is done, possibly we do not have this kind of problem confronting us all over the country. My late was a regional director when I was the janitor of the city. The height of the rehabilitation of Baguio City from the ruins of the killer earthquake, pre-audit was required at the time. And never happened. So I hope the commission will review its procedure. Possibly we stream down, especially before payment. Before payment, that wala nang na nangyayari. Inaalaw natin yung magnanakaw bago natin hahabulin. Asan ka ngayon? Yun yung sitwasyon dito eh. Mr. Chair. Second, last, before I will, no. I hope we concentrate, you being the guardians of the money of government in its utilization, na huwag naman masyado sa procedural aspect. Yung sana pagtulungan natin to ensure na hindi manakaw yung pera ng gobyerno para makapunta sa proper purpose. Kasi kung minsan nakikita ko yung audit, nababag down sa procedural lapses. Hindi yung talagang nagamit ba ang pera. Yun yung So, those are the points na interjection ko sa Thank you, Mr. Chairman. We'd like to ask the indulgence sana of Representative Preto. Okay, Mr. Chair. Sa rules kasi bawal interjection. Kaya lang binanggit mo naman ako kaya okay lang. We were together when I was the regional director of the Cordilleras. 10 billion ang ginastos natin sa rehabilitation ng the whole of Benguet and the whole of the Cordilleras. At susunod po, nasagot ko ba yung tanong? Nag-interject ka na eh. Did you answer also my second question? The point of the interjection is about the pre-audit. Yeah. May we hear now from COA? Ano masasabi nila doon sa... Maraming salamat sa manifestation. Malaking bagay ho na magampanan namin ang trabaho namin bilang auditors. We can go on a selective pre-audit. We can go on an agency-wide pre-audit. Marami hong pamamaraan. Malaking bagay ho nga ho ang paglagay ho ng digitalization. In fact, the pre-audit in the traditional sense po is before payment is even released. So practically ho, the warm body of an auditor is always beside. Sabihin na ho natin, simplihan ho natin, bago mapirmahan ho yung cheque, kulang na lang ho may katabing auditor. Although in the digitalization po, let's innovate po a bit. There are a lot of controls we can put in before even payments are made. If I may mention nga po, the DPWH as early as 2017, in fact, had a department order which was geotagging. Importante ho, napipicturan ho yung proyekto bago ma-implement, bago bawat bayad ho, dapat may picture
may geotag ho, may GPS coordinates, even until the final payment. Kung gumagana ho sana itong control na to, actually, the main purpose of geotagging is to prevent the ghost projects. Ang nangyari ho, from 2017 until now, nung nire-review ho namin, the main reason, the requirement for the geotagging and the data seems to have not been implemented. So with the bog down in those controls, we are now coordinating with the new secretary of the DPWH. They are implementing and they will re-implement geotagging in a different manner. Sasabayan ho ng COA so that the geotagging, which is really a very good control ho, if implemented properly, will balance the warm bodies po that is really required to sit down before any payments are made. Pero malaking bagay ho yung suggestion ho ni Congressman Dumogat. Dahil ho, tama rin ho na bago ho lumabas ang pondo ho ng bayan, kung may nakabantay din ho. Babalansin lang ho namin dahil may kaakibat o may pangangailangan din hong karagdagang tao on the part of COA, karagdagang gamit. So there, we will do a cost-benefit analysis so that the pre-audit, once implemented, becomes effective. But if we can add more controls on the side of an implementing agency, malaking bagay ho na mabantayan ho natin yung pondo. Maraming salamat po dun sa suggestion ni Congressman Dumogat po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, at saka sa napakagandang sagot ni Commissioner. Ano po. Siguro po, Commissioner, Mr. Chair, i-require natin mga agencies or auditees na pagsubmit na rin ng financial records digitally. Digital. Is this possible? Kasi po, this representation believes that digitalization is not only efficiency, but it promotes transparency and accountability. Can COA comment on this? Thank you. Sa ngayon po, on the side of COA, we digitalize a lot of our documents. Pagdating ho sa mga ahensyang aming ino-audit, meron din ho silang sari-sariling document management system. Ang gagawin lang po namin ay we do some coordination or collaboration with the agencies and we can come up po with some systems such that yung mga dokumento ho nila ay maaring makarating ho sa amin kaagad kaysa hinihintay ho namin dumating sa side po ng COA. Malaking bagay ho yan. Ang isang inaayusin lang ho namin would be yung ICT infrastructure lang ho namin. Dahil itong malalaking files na to would eventually be requiring some form of data centers po for storage. At the same time ho, we can consult with the ICT in the areas of cybersecurity para hindi rin ho pumakalat ang mga dokumento sa di dapat makarating po. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Chair. May tanong ko lang po, Mr. Chairman, sa COA. Sa inyo ba sa Commission on Audit, compared to the other agencies like Public Attorney's Office, Bureau of Internal Revenue, National Prosecution Service ng Department of Justice, Ombudsman, nandito sila kahapon, at other relevant government agencies hiring your lawyers or accountants, pareho lang ba ang sahod ng mga lawyers, mga CPA lawyers na inyong ahensya compared to other agencies? Thank you for that question, Your Honors. Actually, yan po ang isa sa aming mga sabihin nating challenges po. No? Ang Commission Audit po kasi is under, applicable po sa amin ng SSL or Salary Standardization Law. So, kung mapapansin po ninyo, hindi po namin napupuno ang aming plantilla kasi po tuwi po makahire kami ay after a while ay lumilipat po sa ibang ahensya ng gobyerno. Mapapansin ko po that Bakit po? Mas mababa ba? mas mababa po ito sa SSL. Meron po kasi mga opisina ng gobyerno na mataas po ang above the salary standardization. So, mapapansin ko po, marami po sa amin mga CPA lawyers ay lumilipat po sa Bangko Sentral or sa or sa PAW, Public Attorney's Office, yung po mga abogado. And yung iba naman po ay sa private sector at marami rin po nag-a-abroad. So, yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit nahirapan po kami mag-hire. And babakitin ko nga po,
isa sa challenge namin is yung pong number of personnel that we have. So for example, yung pong ginawang example kanina, yung pong Bulacan, province of Bulacan, DEO, District Engineering Office, na nag-handle po ng mga binanggit ni Congressman kanina, ay dadalawa lang po ang aming tao doon. Yun pong first DEO, ang kanya pong meron lang po siyang isang audit team leader at isang assistant audit team leader. Ang annual contracts po nila na kailangan reviewin is around 1,500 on the average. Ang average annual disbursement vouchers around 10,000. Ito pong team na ito, na dadalawang tao, hinahandle po nila ang 1st and 2nd and 5th legislative districts of Bulacan, consisting of 2 cities and 11 municipalities. Yung pong cash examination din ng 8 LTO field offices sa lugar na yon ay sila rin po nag-handle. So, these are only 2 personnel na nag-handle po niyan. Banggitin ko na rin po na meron po kaming pending sa DBM. Ang nawala po, nabawasan po kasi kami ng plantilla positions sa farm at sa Region 3. Sa farm po, sa Region 3 for example ay 123 positions po ang binawi po ng DBM na slash po. So meron po kaming motion for reconsideration sa kanila that has been pending for several years already since 2023. Kaya kung mapapansin niyo po, dadalawa lang po ang tao namin doon po sa first engineering district na yon. And on an average, ang DPWH projects po sa isang taon maybe more than almost 200. Ano po yan? Alam niyo po yan, Kong, dahil dati po kayong undersecretary, kasama po dyan ang tulay, kasama po dyan ang kalsada, kasama po ang school buildings, kasama po ang flood control projects, at kasama rin po ang non-school buildings. So, yan po ang binubuno po ng ating mga tao sa baba. And secondly po, nabanggit po yung technical services. Doon po for the whole province of Bulacan, iisa lang po ang ating engineer. So, hinahatak-hatak po siya kung saan-saan po siya napupunta para po ma-physical niya po itong mga projects na to. Kaya po, that's one of the reasons po na mahirap po mapuntahan lahat. So, What you're saying just now wanted is, to know na ganun po ang sitwasyon. we have to amend the standardization law. Actually po, Kasi I'm kung, asking Dr. Opo, yun pong aming, si lawyer, and Congressman Tinio here. opo, right Pwede now, natin i-amend, Mr. Chair. ang actually po, right now po, standardization Kung we are now amending our charter, yung pong PD 1445, and isa po yan sa pinapakiusap po namin na sana po ay mabigyan ng mas mataas na sahod ang ating po mga lawyers, engineers, and technical people, CPAs po sa Commission on Audit, dahil po doon nahihirapan po kami mag-hire at nahihirapan din po kami mag-retain, Your Honors. Isa pa po, banggitin ko rin po pala, ilagdag ko na lang po. Noon po kasing pandemic, marami pong nag-resign at saka marami din pong nag-retire kasi po ang work po ng auditor is really to go around physically. Hindi po siya, kulang po ang office work lang sa kanya, kailangan po talaga niyang umikot. So nung pong pandemic, dahil po dun sa hirap ng work na yun, marami po nag-resign, marami po nag-retire, nahirapan din po kami mag-hire. Actually, nagsimula lang po kami mag-positive sa hiring against resignation maybe around 2023 na po, 2023, 2024. Before that po, negative, mas marami po ang nawawala kaysa po sa nagsistay. Thank you, Mr. Chair. Tama-tama po kasi that magtulungan po tayo, Mr. Chair, being the chairman now of the Committee on Government Reorganization. Tulong tayo at nandito sa loob yung lawyers ko, staff, at I will be filing a bill regarding this with the help of our chairman. Maraming Tungkol salamat. po sa Mr. Chair, again, this representation ay lubos na naniniwala sa kakayanan ng Commission on Audit na ginagawa nila ang kanilang mandato bilang tagabantay ng kabahan ng bayan. Ang Commission on Audit po ay
napaka-importanting ahensya kasama na ito sa ating konstitusyon. Bilang tayo ay nasa appropriations, ikiusap po ako sa mga kasama ko sa komite na naglalatag ng kinakailangang pondo para sa mga ahensya upang magampanan nila ang kanilang mga mandato. This representation strongly recommends increasing the budget of the COA for year 2026, lalong-lalo na sa mga salaries ng kanilang mga lawyers, hindi lang para hindi naman kayo madihad po sa kumpara sa mga ibang ahensya ng pamahalaan at maiwasan ang paglipat ng mga kasama nyo sa ibang ahensya. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman. Thank you, Representative Prito. May I call now on Deputy Minority Leader Antonio Tenya. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, ayon sa news reports, August 12 nag-issue daw kayo ng memorandum para mag-audit sa flood control project sa Bulacan. Tama po ba? Yes, sir. I think August 12 po yung nag-issue po kami ng fraud audit instructions po, memorandum para po sa Bulacan. Napili po namin ang Bulacan because nabanggit ko po kanina, almost 20% po ay nasa Region 3 and almost 50% of the budget ng flood control ay nasa province of Bulacan po. Okay. So, August 11 yata nag-press con si Pangulo. Tama po ba? Hindi ko lang po maalala, Your Honors, but around that time po. Tapos, the next day kayo nag-issue. Okay, sino po nakapirma doon? Ako po ang nakapirma, Your So, Honors. pwede po makakuha ng kopya. We'll submit that, Your Honors. Tapos may resulta na yan. Meron na po, meron na po. Briefly, pakisalaysay lang po ano yung resulta at bigyan din po ang committee ng kopya. We'll do that, Your Honors. Ang una po naming napuntahan ay 5 flood control projects po sa 1st District Engineering Office ng Bulacan. Ang aming pong napuntahan na project aid as a dalawa po sa St. Timothy, dalawa po sa Wawaw, at isang Wawaw at sorry po. Dalawang Wawaw na contractor, dalawang St. Timothy, at isa po na Sims. In general po, ang mga nakita po namin is meron po mga pagkukulang sa proyekto. Kapares po ng isang proyekto, kunwari po, ang siningil po at binayaran ay 120 meters na slope protection, but when we checked it, mga 70 meters lang po. So ibig po sabihin ay hindi po siya tapos pero pinayaran. Yun naman pong Wawaw ay binayaran po ng full, but when we check ay hindi pa po ito nasisimulan, Your Honors. Yung iba naman po ay ano pong tawag dito? Yun pong defective po yung mga pagkakagawa at yung pong substandard. So, nung natapos po namin ito, we issued a fraud audit report against the 5 items, contractors, at nag-file po kami. We submitted it to the Office of the Ombudsman po. I think that was nung Lunes po. And then every week po, Your Honors, ay maglalabas po kami to at sasubmit po namin sa Office of the Ombudsman at of course po sa inyo kung if you want copies po ay we can submit. And then kapag nabuo na po at na-organize na po yung independent commission on this matter ay magsasubmitin po kami sa kanila. Well, since the commissioner, the chairman offered magsabit na rin po kung maaari, Mr. Chair. Okay po ba yon? Yung weekly ba yun, nasabi niyo? Weekly po. Weekly. Kung pwede po, magsabit na rin ng resulta ng kanilang fraud audit. Okay. Again, ilan po ang commissioners ng COA? Isa pong chairperson at 2 commissioners po. Okay. Kayo po ang chairperson at sino po yung 2 pang commissioner? Nandito po si Commissioner Douglas Malilin at wala po ngayon si Commissioner Mario Lipana. Nabanggit na po si Commissioner Lipana, no? Bakit nga po siya uli wala? Sabi niyo, naka-leave. Sick Ano leave. po, naka-medical leave po siya. I think nasa Singapore po nagpapagamot po siya. Kailan po siya nag-medical leave? Actually, an early part of August. And almost every month po ay nagme-medical leave siya sa latter part kasi po meron po kasi siyang sakit that he has to go to Singapore po ata or to his doctor para po magpagamot. Kailan po siya babalik for this
Actually po, ang kanya pong leave is until the end of September. Ganyan na po yung kanyang ginagawa simula po nung, I think, mga 2 years na po, Your Honors. So, ibig sabihin sa buong panahon ng budget deliberations ay nakalib po siya. Hanggang September, end of September po, nakalive po siya. Can the commission function kung nakalib po yung dalawa? Tatlo lang kayo eh. Yes, yes po. Paano po yung pag-issue ng mga memorandum, circular, etc.? Yes, Di ba Your kailangan Honors. nakapirma ang tatlo? Ano po, majority po, Majority. So, Yes pwede na ang dalawa. pwede po. Okay. May mga news reports nga no, na ang asawa ni Commissioner Lipana, si Marilu Laurio Lipana, ang siya ring President and General Manager of Olympus Mining and Builders Group Philippines. Tama po ba? Yes, Your Honors. Yes. At nabanggit na rin po ito sa news reports at nabanggit kanina na may dalawang kontrata sa sumbong sa Pangulo website, may dalawang kontratang na-award sa kumpanyang ito sa San Ildefonso, Bulacan. Tama po ba? Kukunin ko lang po ang detalye. Alam niyo po. Anong mga kontrata yon? Sandali lang po, Your Honors. Flood control projects, to be clear. Sir, ito, Your Honor, ito po yung mga projects niya sa Bulacan First Opo. PEO. Construction of flood control structure along Angat River, Package B. Improvement of waterways. Magkano po yung kontrata na una? Your Honor, yung nandito po kasi na listahan is yung mga payment pa lang po, hindi yung total contract. Okay. Opo. Sige, yung total contract, kung ibabatay natin sa sumbong sa Pangulo website, so yan ba yung along San Miguel River ang nandito sa website? Sir, ito Iba pa po yan. ito yung mismong actual disbursement po kasi. Hindi, ang nakalaga, interesting, bakit ganito? Sa sumbong sa Pangulo website, construction of flood control structures along San Miguel River. Upstream. May station 00, hindi ko na mabasahin yung station numbers. Barangay Batasang Bata, San Miguel, Bulacan. This is awarded to Lebron Construction / Olympus Mining and Builders. So mukhang nag-sharing pa ng award, no, kontrata, 86.8 million pesos awarded 8/28/2023. Tapos sabi rito completed 5/23/2024. Pero okay, tapos isa naman construction of flood control structures along San Miguel River. So dalawa, pero magkaiba yung mga station numbers. The other one worth 91 million. So total 178 million. Pero yung binabanggit niyo po, Angat. Opo, itong River? binabanggit ko po, Your Honor, ay mga transactions po ng 2025. 2025. Okay. Sige po, pakibasa po muli. Kasi ibig sabihin wala yan dito sa sumbong sa Pangulo website. Opo. Okay, so meron Siguro pa po, Your palang Honor. iba pang kontrata. Bali, flood control. packages, B2D, ay B2E po ito, Your Honor, yung Mhm. nabayaran. Pero hindi pa po 100%, bali progress bidding pa lang. Ilang percent na po ang bayaran? Kasi po, Your Honor, ang meron lang po kami is kopya ng LDDAP, hindi po na-submit yung disbursement voucher. Sorry, ano So, po yung LDDAP? yung automatic debit to the account of the contractor po. Okay, automatic Yung debit. listahan po. Okay. So magkano na po ang nababayad sa proyektong yan? Para sa land bank po, meron na pong 128,843,410 pesos and 29 centavos po Na nabayaran na po for 2025. sa kumpanya ng asawa ni Commissioner. Opo. Your Tama po. Honor. Opo. Okay. Meron pa po ba? Meron pa po under Ilan po development. yan? Ilan po yan?
Yung payment po ito, Your Honor, kasi may mga progress Okay, billing. para sa ilang proyekto po? Ilang proyekto po? Anim po. 6 na proyekto. So dalawa lang po ang nakalista dito sa Sumbong website apparently, First, no? Pero meron pang 6 at sabi niyo 2025 po ang correction po, Your Honor. Bali, yung una po sa land bank, packages B2E, B, C, D, E po yon. Yung pong na-mention ko kanina na construction of flood control structure along Angat River. Yun naman pong nasa DBP po na account ay mayroon po tayong improvement of waterways and construction of river wall with road dike along Angat River, Tanawan. Meron din po tayong construction. Magkano naman ang nabayad na doon? 41 million po. 41 million na po. Anong date? May 21, 2025. May 21, 2025 at hindi pa po kompleto. Hindi pa po. Kasi So, first binabayaran progress pa po. billing pa lang. First progress billing. Opo. Okay, sige po. Tuloy lang, pakibasa po. Pati construction- yung amount ha, isama Opo. niyo na. Construction of flood control structure along Angat River, Barangay Tanawan, Bustos, Bulacan. 32,364,250 and 62 centavos. 32 The payment was made on May 22. Okay. Improvement of waterways and construction of river wall with road dike along Angat River, Bonga Minor, Bonga Mayor section. 41,134,608 and 16 centavos. Payment was made on May 22, 2025. Concreting of Barangay Bagong Barrio, Farm to Market Road, Barangay Bagong Barrio, Pandibulacan, 41,510,853 pesos and 98 centavos. The payment was made on May 22, 2025. And improvement of waterways and construction of river wall with road dike along Angat River, Bonga Mayor, Tibagan section. 41,573,522 pesos and 59 centavos. The payment was made on May 26, 2025. For a total of 197,766 and 179 pesos and 4 centavos for the DBP account po. Okay. Magkano po ang total payments made so far? 326,609,589 pesos and 33 centavos po. So, 326 million plus na po at hindi pa tapos ang mga proyektong ito. Yes po, Your Okay. Honor. So, Chair Cordoba, so meron po tayong commissioner. Unfortunately, wala siya rito. Kung nandito siya, sa kanya ko itatanong ito. Pero asawa po niya ang may-ari ng Olympus Mining. At binasa po yung mga kontrata na yan. Wala pa nga yan dun sa website ng Sumbong sa Pangulo. Pero po kayong commissioner, ang asawa niya ay may mga malinaw na kontrata at ongoing projects pa nga. Again, yung tanong po, meron ba o walang conflict of interest ang inyong commissioner sa sitwasyong ito? Actually, nabanggit ko nga po kanina, Your Honors, para po sa akin, personally, there's a potential conflict of interest. Bakit po potential conflict of interest? Pagka po siya ay nakailam dun sa mga auditor sa baba na gumagawa ng kanilang trabaho, that's a potential conflict That's of a interest. potential conflict of pag makialam. Okay. Pero is there a violation of the Constitution sa ganitong sitwasyon? Sa pagtingin ko po, medyo meron po. Medyo meron. Okay, nakalagay po kasi sa Constitution, Article 9, Section 2, no member of a constitutional commission shall, during his tenure, hold any other office or employment. Neither shall he engage in the practice of any profession or in the active management or control of any business which in any way be affected by the functions of his office. Nor shall he be financially interested, ito na yung importante part, nor shall he be financially interested directly or indirectly in any contract with or in any franchise or privilege granted by the government.